Good morning everyone. Ayan mga idol, isang magandang umaga sa inyong lahat. So, dito tayo ngayon. Sinamahan ko yung anak ko maglaro sa kanyang playground. So, dito, sinamahan ko siya tinuruan ko siya kung paano siya umakyat. So, of course, nasa likod lang naman tayo, nakaalalay para hindi siya mahulog. So tinitirain ko siya na umakyat mag-isa para habang lumalaki siya, nasasanay na siyang umakyat dito. So ito pala yung ginawa namin, no? Pinagawa namin initially nung birthday niya dahil may bisita, pero naisip namin na maganda siyang venue para sa playground niya. So maliit lang siya na space, para siyang balcony. So may mga tanim din yung misis ko dito. Nilagyan niya ng halaman para nang sa ganun maaliwalas tingnan. So meron siyang maliliit na sunflower, bougainvillea, may kamatis din. And then hindi ko alam anong tawag sa halaman na yan. So tapos doon banda, yun yung pwede kang matulog doon. May ilaw din yan sa gabi. Tapos so yan yung baby ko. Gustong gusto niya na maglaro. Dito pala is kami lang gumawa niyan. Pinagtulong-tulungan namin yung drawing na yan, yung solar system. Yung yaya naman yung gumawa niyan, tapos kami yung mga letra, tapos pininturaan namin. So naka-ready na re-ready natin yung set or yung hapag para dun siya maglaro. Kasi walang pintura yung baba. Actually meron niyang artificial grass, kaso tinanggal namin kasi madaming mga likabok, tsaka madaming yung mga insects na pumupunta, kaya tinanggal muna namin. So yan muna yung ni-replace namin. Tapos yung lagayan niya ng mga laruan nasa loob, so sa drawer kinukuha lang namin. So habang kumukuha, shoutout muna sa lahat ng nakinig ngayon. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So naway gumanda ang araw natin, and makinig lang kayo or manood lang kayo sa video na to. So it's all about my kids. So sinamahan ko lang siyang maglaro. So actually ito yung routine namin pag dito ako sa bahay. Pupunta kami dito, naglalaro. Kaya minsan automatic na sa kanya pag nandito ako tapos bumababa na ako galing tulog, kasi panggabi yung shift ko automatic na sa kanya, pupunta na siya dito. Niyayaya niya na ako, parang kinakalagad na ako papunta doon, papunta dyan sa sa laruan namin. So marami siyang laruan ng mga maliliit din, mga luma na din, actually mga putol-putol ganun. So iniipon lang namin para meron siyang libangan, So of course dahil may mga lamok minsan, so hindi maiwasan kasi siya open area siya. So make sure na hindi siya makagat kasi sensitive yung balat niya. So pag nakagat siya, for sure mamamaga, and yun, kakamutin niya kasi kakamutin, kaya minsan nagsusugat. Kaya nilalagyan ko siya ng off lotion.
Actually, madami siyang sugat-sugat sa paa. Ang gawa ng minsan kinakagat ng mga langgam, gano'n. So, minsan kasi siya lang mag-isa sa sala kasi siya, may kasama niya yung yaya niya. So, minsan ang yaya niya nagluluto. So, minsan binibigyan ng pagkain niya matatamis. Dito sa amin kasi since medyo malapit siya sa di ba, mga kakahuyan, so madaming langgam. So yan, minsan kinakagat yung paa niya. So yan, dito tinuturuan ko siya mag yung sa planets. Actually, memorize niya na yung planets, gano'n. So yung mga dwarf planets, gano'n. So yan, pag papakilala mo sa kanya yan, alam niya na yung mga planets na yun, yung 8 planets. Ang galing nga niya eh. Yun nga lang yung lagi kong sinasabi sa inyo, no, na yung problema niya na lang talaga is yung paano siya makipag-communicate. Kasi yun, doon siya nahihirapan and hindi niya alam kung paano magre-response, gano'n. Pero pag dating naman sa mga mga ibang bagay, like yun nga, yung sasabihin mo anong planet to, nakakasagot naman siya. So memorize niya yung lahat, kasama yung dwarf planets, yung tapos minsan yung moon, yun, meron din siyang na doon sa mga moon. Yan. So may iba pa siyang laruan eh. Bukod dyan, yung yung remote na truck, tawag doon, yung remote control na truck na maliit. And kaso hindi niya na nilalaro nung una lang. Sayang lang yung yun. Kasi nung isang beses kasi pumunta kami doon sa sa bahay ng kapatid ng misis ko. Merong remote control doon. Gustong-gusto niya, tuwa nung binila namin. Ginamit niya lang isang beses tapos parang wala na. Ako na lang yung naglalaro. Yan. Since nung bata tayo, wala naman tayong laruan gano'n, diba? Sa hirap ng buhay. So ngayon lang bili-bili ng mga bagay-bagay. So yan. Dito tinatry ko siya pero yung focus niya, wala siya sa focus. Kaya hindi siya nagre-response. Pero actually yung mga letters na yan, memorize niya na yan. So kailangan yan lang talaga yung attention mo, no? Kailangan mo kunin yung attention niya. So yan guys. Pinapapasok niya dito sa sa butas. Yan, actually yung mga shapes na yan, yung shapes ng bahay-bahay na yan, memorize niya na din. Pati yung ibang shape na nung dati hindi natin alam, diba? Yung mga rhombus, ganun, yung mga pentagon. So sa kanya, sa kakanood niya ng cellphone, yun, memorize niya yung mga yun. Yun nga lang sa kanya lang. Parang siya parang self-learner siya, ganun. So kung ano yung nakikita niya na-absorb naman niya, na learn siya doon. Yun nga lang, yan. Yung problema niya kung hindi ko alam kung paano siya mag-aral, pero kailangan namin siyang ipa-check muna sa specialist kapag may pagkakataon. Kasi mag-3 years old niya na siya, ay magpo 4 years old na siya nung this coming April, pero malayo pa naman yun. Sana mag-improve pa siya.
Yun. Yan. Ako naman dahil masakit yung likod ko. Yan, ganyan yung posisyon. Sorry na tumataba na tayo. And tumatanda na rin. Pero yung likod ko talaga yung problema ko. Kasi since nung high school pa ako, madami kasing nangyari sa buhay ko. Kaya dati kasi yan, sa bukid. Una ko talaga nung nahulog ako sa niyog. So dun, buti nakakapit ako dun sa palm or sa palwa. Yan. Nahulog kasama yung palwa pero at least may dahon yun, pero parang unti-unting bumabagsak na. Tapos nahulog ako yung likod yung nauna, tapos yung sumunod naman yung mga bandang 4th year high school yata ako noon, nagkarga ako ng uling tapos yung tinatawag sa amin yung bukag, yung mahabang yung kinakarga, parang bag. Yan, ganun yung pagkakarga niya. Tapos ang ginagawa doon, nilalagyan namin ng uling galing bundok. So doon kasi ako dumaan sa mabato na daan pababa. So nung time na pagkababa ko, parang na yung paa ko, kaya na tawag doon na sa Bisaya pa na naligid padong dito sa papuntang baba. So napunta ako dun sa ilog. So buti gas lang yung inabot ko, pero yun nga, feeling ko yun yung mga dahilan kung bakit sumasakit yung likod ko ngayon. Yan. Actually, madami nang nag-advise sa akin na magpa-check ng likod. Kasi yan, from time to time kasi pag nagbubuhat ako ng mabigat o di kaya nagkakarga ako sa anak ko ng matangal, yun, sobrang sakit. Nagpa-x-ray naman ako, pero dito kasi sa amin sabihin lang na okay naman yung bones mo. Di katulad talaga na yung mga MRI ganun. So makikita yung yung parang accurate yung result nun. Pero pag dito kasi mga x-ray lang walang MRI. Kaya sabihin lang na okay naman yung bones mo ganun. So bibigyan ka lang ng painkiller. Tapos yung pampahupa ng maga sa ugat mo. So yun lang yung medication. Pero ang bala ko is pagpunta ng Manila. So yun, papacheck up ako. Yan, papasama na lang ako dun sa namin, team lead. Kaibigan ko dun. Yan, kasi matatakotin tayo sa hospital. Yan. So ito yun. So ito yung sinasabi kong laruan, yung remote na truck. So yan. So hindi siya interested, diba? Kaya yan, mas gusto niya pa yung yung kulay-kulay. Actually yung kulay-kulay na yan, gusto niya pinakamay, tapos pinapahid kung saan. So yan, parang magiging yata to, magiging artist yata to paglaki. Kasi ang hilig niya sa sa mga pintura, mga kulay, ganun. Tapos pag nanonood naman siya, mahilig siya manood ng mga arts. Diba, may mga mag-DIY, mag-drawing ng mga planets gamit yung iba't ibang mga iba't ibang klase na ginagamit sa art. So yun yung mga yung tungtungan siya dun. Yan, dito tinuturuan sa mga sulat, kaso
ayaw niya magsulat. Gusto niya talaga yung ano, yung hinahawakan niya. Actually sa dami ng laruan yan dyan, oh. Unti lang din naman yung ano niya nilalaro. Actually hindi siya mahilig matulad ng ibang bata, yung ibang babae na bata na magluto-luto, gano'n. Sa kanya ano, truck yan. Tapos wala kasi si Teddy dyan, no? Hindi niya kasama si Teddy. Pagkasama niya yun, hindi niya din yun bibitawan. Isang kamay lang yung isang kamay lang yung naglalaro. Kasi hawak na hawak niya si Teddy. So dito kasi hindi niya kasama. Parang yun kasi yung nagiging parang body niya. Since sa bahay naman walang ibang bata, siya lang mag-isa. So actually pinapalabas namin siya minsan. Kaso nga lang yun, hindi din madalas. Kasi hindi yung yaya niya pag bumibili ng mga yun, kung ano-ano dun sa tindahan, yung mga sangkap, gano'n, sinasama naman siya. Yun nga lang, tindahan, bahay lang. Tapos ang ginagawa ko sa kanya is pag may free time kami, pag maaga ako nakakagising, dinadala ko siya dun nagbabike kami papuntang Capitol. So yun, sa susunod na video natin, papakita ko na yung video namin nung gala namin dun sa Capitol or sa plaza. Kasi medyo malapit lang yun sa amin. So yun, nag-video kami doon. Hindi ko pa lang siya na-upload. Pero next video upload, yun yung ko naman, ipa-project ko. So yan, so dito meron din kaming duyan. So actually mahangin dito guys. Sobrang hangin niya. Kaya minsan pag brown out, kasi madalas brown out dito sa amin dito ako natutulog sa duyan. So nakakatulog ako dito kasi mahangin. Yan. So kahit walang electric fan, bubuhay ka na dito. Kasi open space siya and malapit siya sa bukid. So mamaya papakita ko sa inyo yung view ng paligid. So yan, so ayaw niya yung duyan. Kasi usually pag dinuluyan ko siya, nilalagyan ko siya ng didi o yung milk niya. So ngayon kasi hindi kami nakadala ng milk. Ngayon busy din yung yaya niya sa baba kasi naghuhugas. So yan. So back to playing naman sa toys niya. Ang ginagawa, kulit ko yun ang ginagawa ko, pinapaano ko sa kanya kung ano-ano na lang. Kung ano-ano na lang yung pinapaano ko sa kanya na shapes. Yan dito, tinatry ko siya maglaro ng luto-lutoan. Pero yan, tingnan niya yung gagawin niya. Kukunin niya lang yan. Wala na, ayaw niya magluto-luto. Actually kompleto yan yung set na yan, yung binili namin. May mga itlog, ganun. Tapos may dalawa pa yung pan. Kaso yan na lang yung natira, yung isang kawali tsaka isang yung lutuan. Kulit niya yun. Yun talaga yung hinawakan niya kanina pa. So yan yung animals. So tinatry ko ulit siya. Actually memorize niya na yan lahat, yung animals. Yun nga lang, minsan
parang hindi siya interested, lalo na pag wala siya sa focus. And fun. Swan? Swan? Wala na, hanggang leopard lang. Hindi ko alam kung kung ano niya na paulit-ulit na lang itong pagpapakita sa akin, pero yun. What's this? How about this one? Ano lang, candy, ganun. What's this, Leslie? Ba. So, yan, minsan inaano ko talaga siya, pinipilit, so wala eh. Hindi ko alam kung paano siya tuturo ng guro niya pag nag-school na to. O di kaya makakasabay ba ta sa mga bata pag nag-aral na. Sipon. Kasi yung kasabayan niya nito, medyo nauna lang ng konti na pinapaano nila sa daycare, pinapa-sit-in na. Siya, siguro next year, try namin papasit-in sa daycare. Kasi malapit lang yung daycare dito sa kapitbahay lang namin. So, yun. Pwede namin siyang ipaano doon para at least makahalubilo siya sa mga bata dito, lalo na pagdating sa school. Parang training ground niya na lang din yun, para pag 5, I think 5, di ba, pwede siyang pwede nang aral, mag-start ng aral yung 5 years old. Pero yung ibang bata, mga 3 years old, parang pinapaano na nila, pinapa-bootcamp or pinapa-summer class. Actually sana yun sa Montessori. Kaso hindi naman natuloy yung Montessori nung summer. Kaya kasi kinausap na yung kaibigan ko, kasi yung nagdala doon kakilala namin. So kaso sabi nila naghahanap pa daw sila ng spot or yung area. Kaya yan, baka sa sunod na taon magkaroon na dito. Kasi may binibuild na doon na parang building para sa Montessori. Madami namang school dito. Yun nga lang, yan, kailangan mo kasi siyang mag-invest ng time. Kasi yun nga medyo kakaiba tong bata na to. So yun guys, yun sa mga susunod na araw, mag-upload ulit kami. So nagala kami sa ibang lugar, o di kaya sa weekend sabi ng misis ko na kami maligo ng dagat para makapag-unwind, kasi na-stress na siya sa forecasting niya. Forecast kasi siya So ako din naman galing closing and hindi pa ako nakaligo ng dagat simula ng umuwi ako galing Manila. So yan. So baka sa weekend matuloy na yun. So yan guys, kumusta pala kayong lahat dyan? Sana kayo, continue pa rin yung support yung channel ko. So sa mga makakanood nito, kahit subscribe, like, yan, malaking bagay din sa akin or malaking tulong.
So, yan. So, yun guys, shout out pala sa lahat ng mga nanonood. Yun, sa mga katrabaho ko dyan sa Manila, sa taga Maasin, sa Rindente, mga kapitbahay namin dito. Yan, shout out din sa misis ko na nagkatrabaho yan, sa anak ko na isa na nag-aaral. So, ano na siya, third year college. I don't wanna be too much, but I just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity, you taking me under. For you I surrender, you're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live. Let me live again. I'll take no more from you. You got my soul. Oh, you let me fly. You let me go. Oh, now you're gonna see it. Gonna see it clearly. Go out on the weekend. You want me, then you leave me. Take you on the ride of your life. Don't ever stop. Give me your touch. Give me your love. Give it some more. I'm losing my sanity. You taking me under. For you I surrender. You're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live. Let me live again. I'll take no more from you. You got my soul. Oh, you let me fly. You let me go. Oh, now you're gonna see it. Gonna see it clearly. Go out on the weekend. You want me, then you leave me. You got my soul. Oh, you let me fly, you let me go. Oh, now you're gonna see it. Gonna see it clearly. Go out on the weekend. You want me, then you leave me.